Praise God. Kamusta na po kayong lahat? Amen, amen. Ayan, paganda daw ng paganda. Praise God. So sabay-sabay po nating ideklara ang ating J1 culture. Sabihin natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Minsan ba palakpakan po natin ating Diyos? Yung the best na palakpak po para kay Lord. Thank you, God. Sino po dito blessed na blessed siya? Amen, amen. Sabi mo sa katabi mo, blessed na blessed ako. At nandito ka. Amen. Praise God. I would like to share to you, ang title po ng share ko sa inyo is The Keys to Living an Abundant Life. The keys to living an abundant life. Who among you right now, you want to live an abundant life? Amen. Sabi po sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus came that they may have life and have it abundantly. Sabi natin, abundantly. Ano ba, Pastor, ang ibig sabihin ng abundant life? Abundance means a very large quantity of something. It is more than enough. Sabi natin, more than enough. And we do believe ang ating pong Diyos is a God of more than enough. Amen? Yung bang hindi lang kapag ka nag-bless ang Panginoon ay sapat na. Ito ay more than enough. Kapag ka sinabing more than enough, ito ay siksik, liglig at umaapaw. At yun po ang pinangako ng Panginoon. Sabi ni Jesus, I came that they may have life. Sabi natin life. That we have life, not death. Ayaw ng Panginoon magkaroon ng kamatayan. Ano pag sinabi, Pastor, na kamatayan? It is negative things. Negative things na mga bagay na ayaw nating mangyari. Ano po? Kapag ka sa ating finances, gusto ba natin ang ating finances ay patay? Tignan mo nga katabi mo, mukha bang ang finance niyan ay patay? Sabi mo, buhay na buhay. Sabi mo sa katabi mo, kaya mamaya, kakain tayo. Alam ko na yan eh. Ano? A very large quantity of something. Kapag ang Diyos ang nag-bless, it is very large. Ano po? Napakalaki. It is more than what you could ever imagine. Amen? And Jesus demonstrated 3 keys of abundance when He fed the 4,000 in Mark, chapter 8. Ito po si Jesus, kanya pong ibinahagi ang 3 bagay paano magkakaroon or mararanasan ang abundant life. Mark 8 verse 1. It says here, during those days, another large crowd gathered. Since they had nothing to eat, Jesus called His disciple to Him and said, I have compassion for these people. Sabi natin compassion. Ang Panginoon po ay puno lagi ng pag-ibig. Kapag ang Diyos ay tumingin sa isang tao, siya ay full of compassion. Hindi siya tumitingin sa kung sino man at minamaliit niya ito. Kapag ang Diyos ay tumingin sa iyo, tinitignan ka niya na may malaking plano siya sa buhay mo. Ano po? Ganun po katindi ang Panginoon. Ang Panginoon, kung tumingin ang Panginoon, He has a compassionate love for you, kapatid. He has a compassion. Sabi dito sa verse 2, I have compassion for these people. They have already been with me, ilan daw? 3 days, and have nothing to eat. Yun nga naman, sama-sama na sila doon. This time po, si Jesus ay may kasamang 4,000 people. Sinabi po dito sa Bible, it is 4,000 people. Mark 8 verse 3. Tuloy po natin yung verse. If I send them home hungry, they will collapse on the way.
mukha bang yung katabi mo magko-collapse na, kailangan ng kumain? Amen? Kasi si Jesus, ayaw niyang gutom ka, kapatid. Amen? Sabi mo sa atin mo, kumain ka na ba? Mamaya kasi kakain na naman nga eh. Ano nangyari dito? If I send them home hungry, they will collapse on the way because some of them have come a long distance. Malayo pa ang kanilang pinuntahan. Gutom sila for 3 days. Sama-sama kami. Ano po, nagkaroon ng maybe camp or nagkaroon ng matinding yung deliverance at nagkaroon ng matinding yung bang nagpagaling ang Panginoong Hesus. Ang daming ginawa ng mga tao tumingin kay Jesus. Nakakita sila ng maraming himala. But then, at the end of the day, tao pa rin sila. Kailangan pa rin nila ng kumain. Amen. Mark 8 verse 4, His disciple answered, but where in this remote place can anyone get enough bread to feed them? Imagine that, 4,000 people, papakainin ninyo. Kayo po ba ay nakaranas ng magpakain ng, anong pinakamaraming tao na napakain nyo na or napagluto nyo na? Maybe 50 people, maybe 1,000, hindi naman 1,000 siguro, no? 100. Kasi po this time, ang kailangan pakainin ay 4,000. 4,000 katao po ang papakainin. Imagine that, yung iba pa ay masisibang kumain. hindi pa sanay nakakaunti ang bibigay. Pero alam niyo po, ito po ang nakakatuwa sa Panginoon. Tinanong ng Panginoon, verse 5, ang mga disciples, how many loaves do you have? Jesus asked. And they answered, ilan daw? They only have 7. Kayo po ba ay naniniwalang kayang pakainin ng 7 na loaves ang 4,000 people? Sagot po kayo. Hindi ano. Hindi po ano. Imposible po. Pero po sa Diyos walang imposible. Amen? Sa Diyos walang imposible. Ang kakaunti, kaya niyang i-multiply, kapatid. Maybe you're here right now at sinasabi mo, Pastor, ang aking bank account, kakaunti na ang laman. Kapatid, this day, malalaman mo paano magkaroon ng abundant life. Lord, gusto ko mag-multiply itong mga nasa bank account ko. Amen? At ang Diyos may ginawa, mamaya malalaman natin. Mark 8 verse 6, diretso muna natin. He told the crowd to sit down on the ground. Upo kayo muna. Ano po? Sinabi ni Jesus, 4,000 people, upo kayo. Huwag kayong maingay. Ano po? At sinabi dito, when He had taken the 7 loaves and given thanks. Magpasalamat daw. Ay pinagpasalamat yung 7 loaves sa Panginoon. He broke them and gave them to His disciple to distribute to the people, and they did so. Verse 7. They had few small fish as well. Hindi po sinabi dito kung ilang fish eh. Ang sinabi lang po dito, they had a few small fish as well. Kasi yun lang ang meron sila eh. Meron po ba kayong experience na may bumisita sa inyong bahay, nag-iisip kayo na maipapakain, at naisip nyo, eto nga lang palang meron ako. Ano po? Pero ibinigay niyo pa rin, ipinakain niyo pa rin. Ano po? And then after that, may dumating na blessing. Alam niyo po, na-experience ko yan eh. Kami po mag-asawa kasi, kung ano meron ka talaga kami, which is true, you cannot give what you don't have. Kung ano meron ka, edi itanim mo, itanim mo at iyong i-share sa iba, yun na meron ka eh. Ano po? And na-experience po namin, darating ang time, kami mawawala na ng pang-ulam. Sabi ko, wala na tayong pang-ulam. Ano? Pero alam niyo po, dun sa mga times na mawawala na kami ng ulam, may kumakatok bigla. Biglang may kumakatok sa amin. At makikita na lang namin, pagkabukas, Pastor, may dala ako, 5, yung tawag dito, yung mga itlog, 5 tray ng itlog. Sabi ko, ang daming itlog nito. Ano po? And ito po ang good thing. Sa akin pong asawa, solve na yun. Hindi po kasi ang aking asawa ay mapili sa which is I'm very blessed sa akin pong asawa dahil
Sabi niya, basta may itlog, ako'y buhay na. Kaya kung ano-anong luto namin, merong nilaga, merong sunny side up, merong scrambled, iba't ibang klaseng itlog na lagyan na namin ng kamatis, ng bawang, sibuyas, kung ano-ano na nang nilagay namin. At basta may itlog, solve na. Ay biyaya ni Lord, may nagpadala. Ay di kami may pangulam na uli. May praise God. Ano po? Mark 8 verse 8. Ituloy natin yung verse. The people ate and were satisfied. Sabi natin satisfied. Kapag ka ang Diyos ang nagbigay, masasatisfy ka. Ano po? It is more than enough and masasatisfy ka pa. The people ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. After kumain ng mga tao, 4,000 people, imagine, ang ipinakain ay 7 loaves and few small fish. Then after that, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. May natira pa, kapatid. May natira pa. When reading this, when I was reading this, sabi ko, Lord, you are the God who multiply. You are the God of abundance. Sa Diyos, talagang kapag ka ginamit mo ang mga bagay para sa Kanya, i-multiply niya, kapatid. Now, let's talk about 3 keys. Sabi natin 3 keys of abundance. Ano ba itong 3 bagay na ginawa ng Panginoong Hesus? Napakabilis lamang kasi nito eh. First, Jesus gave thanks for what He had. Jesus gave thanks for what He had. Ano ba ang meron ka right now, kapatid? Anong meron ka ngayon? Huwag mo munang isipin yung mga bagay na wala ka. Kasi wala ka nga nun eh. Ano ang meron ka ngayon at anong gagawin natin? Katulad ng ginawa ni Jesus, ipagpasalamat natin. Mark 8 verse 6, He told the crowd and sit down on the ground when He had taken the 7 loaves and given thanks. And verse 7, inulit-ulit ni Jesus, they had a small fish of they had a few small fish as well. He gave thanks. Lagi si Jesus nagpapasalamat. Sanay ang Panginoong Hesus magpasalamat. Kaya yun po ang tinuturo niya sa bawat isa sa atin. We need to be thankful. A thankful lifestyle and thankful attitude. Ano man ang meron tayo ngayon, we need to be thankful. The first key para maranasan ang abundant life, you need to be thankful. You need to be thankful kung ano mang meron ka. Being thankful is more than about the state of our hearts. When we learn to be thankful, the less we will be complainer. When we learn to be thankful, when we start to be thankful, unti-unti, mawawala na yung pagko-complain natin. Pero ito po, baliktarin natin. Kapag ka nagsimula ka na magreklamo, kapag ka nagsimula ka ng, ano ba naman to, Lord? Bakit naman wala ako nito? Kapag ka nagsimula ka magreklamo, makakalimutan mo nang magpasalamat. Pero kapag ka nagsimula ka magpasalamat, makakalimutan mo nang magreklamo. Can I hear an amen? Na-realize nyo ba yun? Sino po dito ang mahilig magpasalamat? Sino dito ang mahilig magreklamo? Uy, guilty din. Tahimik. Pero guilty. Yan po, meron po tayo talaga ditong, magzuzumba tayo talaga dito. Kung hindi niyo po alam, meron pong Zumba ang mga women's every Saturday, I think, or ina-announce po nila. Punta po ang mga kababaihan, punta po kayo kung wala po kayong ginagawa para makapag-exercise po kayo. Kasi napakasarap pong mag-exercise, especially ngayong summer. Amen? So, kung kayo po interested, I think po pwede rin mga lalaki pumunta. Kapag kayo po free, wala naman kayong ginagawa sa bahay,
and gusto niyo magpapawis, punta po kayo. Ano po? Ako gusto ko talagang pumunta eh. Kaya lang yung aking anak natutulog. Hindi ako makapagsumba. Pero kung kayo po ay free, punta po kayo. Amen? Ayan. When we learn to be thankful, the less we will complain. The more you complain, the less you will be thankful. Thankfulness is a prosperous attitude. Ang mga taong mahilig magpasalamat, ito yung may mindset na sila ay prosperous. Kasi nakikita nila kung anong meron sila, kesa kung ano ang wala sa kanila. Kapag ka ang tao ay mareklamo, laging iniisip niyan yung mga wala sila. Pero ang taong prosperous, sabihin natin prosperous. Ang taong mayayaman, mahilig magpasalamat. Kasi lagi nilang nakikita kung anong meron sila. Lord, salamat Panginoon. Though wala ako Panginoong kotse na maganda, pero Lord, ako naman po ay walang sakit at karamdaman. Amen. Lord, marami pong salamat Panginoon. Kasama ko ang family ko, kasama ko ang asawa ko right now. Lord, maganda ang aming relationship. Ang dami natin kailangan ipagpasalamat kay Lord. Lord, salamat ako'y nakakaihi ng maayos. Lord, salamat Panginoon, nakakatulog ako ng mahimbing. Yung iba hindi nakakatulog eh. Yung iba nga hindi nagigising. Amen? Pero tayo nandito. Amen? Ang dami natin kailangan ipagpasalamat sa Panginoon. Rather than complaining about obvious lack, Jesus was thankful. Pwede namang sabihin ng Panginoong Jesus, bakit yan lang? 7 loaves lang? Bakit yan lang? Ang dami natin papakainin. Pero ito po, ibahin niyo si Jesus. Kung anong meron tayo, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kung anong meron ka, ipagpasalamat natin kay Lord. At si Lord ang magmumultiply. Amen? Kasi kapag ka nagsimula kang magpasalamat in small things, madali na magpasalamat in big things. Amen? Kung maliit pa lamang, hindi ka na marunong magpasalamat, how much more sa malaking bagay? Amen? Kaya, kapag ka may maliit na bagay ka nare-receive, kapag ka may maliit na bagay ka palang ngayon, ipagpasalamat mo na kay Lord. I do believe, kapag ka malaking bagay na ang na-receive mo, mas lalo kang magiging mapagpasalamat. Amen? What are the things you used to take for granted that you forget to be thankful? What are those things? Minsan, mayroong mga bagay na nata-take for granted natin na kailangan nating ipagpasalamat sa Panginoon. Pastor, wala pa ako noon eh. Wala pa akong asawa. Until now. Ang tagal ko na Panginoon naghihintay eh. Ipagpasalamat mo kung ano meron ka. Ano bang meron ka ngayon? Meron kang time para maglingkod kay Lord. Hindi nyo lang alam, ang buhay may asawa. Yung mga may asawa, gusto maging single. Hindi pala. Yung mga single gusto mag-asawa. Amen. But wala dito noon. Lahat po ng mga mag-aasawa dito, mahal nila ang kanilang mga asawa. Amen. Amen. 1 Thessalonians 5:18, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ. If you belong to Christ, lahat ng nakabilong sa Panginoon, lahat ng nakay Kristo, ito po ang mapapansin ninyo, mahilig silang magpasalamat. Be thankful in all circumstances, not in few circumstances. In other words, in every season of our lives, we need to be thankful. Kahit na maganda o hindi kagandahan na nangyayari sa atin, you need to be thankful. Bakit ako magiging mapagpasalamat, Pastor? Why do I need to be thankful? Kahit na nasa bad situation ko, kasi may ginagawa pa rin ang Panginoon. Amen? May ginagawang maganda pa rin ang Panginoon. Be thankful always. May sasabihin po ako sa inyo, be thankful always sa kahit anong sitwasyon ng buhay mo, dahil sa huli, palaging mas blessed ka pa rin. Bakit? Papunta ka ng langit. Papunta ka ng langit, kapatid. Pag minsan take for granted natin, alam niyo po, those who receive Jesus Christ as their Lord and Savior, papunta ka ng langit. Ano mang sitwasyon ng buhay mo, walang dapat ireklamo, walang dapat ikalungkot, walang dapat yung bang ika-regret. Lagi nang nagre-regret. Alisin na natin sa ating mindset, sayang naman yun, sayang naman yun.
Past is past. Ano po, tapos na yon. Be thankful for whatever you have right now. Now you have a time na itama ang mga maling bagay. Ano po, be thankful. Be thankful dahil in the end, papunta ka pa rin ng langit. Amen? Sino dito mga papunta ng langit? Palakpakan natin si Lord. Amen. Lahat ng papunta ng langit. Amen. Lahat tayo papunta ng langit sa biyaya ng Diyos. Amen. Number 2, second key. Ano yung first key? Given thanks. Ano? Jesus gave thanks for what He had. And number 2, Jesus used and gave what He had. Ang Panginoong Hesus, ginamit niya, ibinigay niya kung anong meron siya. Anong meron ka ngayon? Use it and gave it for God's glory. Mark 8 verse 6, He told the crowd to sit down on the ground. When He had given thanks, or given, when he had taken the 7 loaves and given thanks, He broke them and gave them to His disciples to distribute to the people. And they did so. They distribute it. They use it. Jesus used and gave what He had. Whatever you have right now, ipagpasalamat mo kay Lord at gamitin mo para sa Panginoon. You want an abundant life? Use it for God's glory. God has the power to multiply what you have today if you are willing to use and give it for His glory. If you want, sino dito? Abundant life. Sino dito gusto ng abundant life? Use it and give it for God's glory. Even though the disciples only had 7 loaves and few small fish for 4,000 people, they would not let fear control them. Pag minsan kasi yung kakulangan, which I experience, kapag kakulang, ang hirap ibigay. Right? Pastor, kulang na nga ako, bakit ko ibibigay? Pastor, wala na nga ako, bakit ko ibibigay? Pero ibahin niyo po ang Panginoong Hesus. Doon sa kakulangan, di ba, 7 loaves, kulang yun eh. Pero binigay pa rin. Few small fish, kulang naman talaga eh. Pero ibinigay pa rin. Because when you give, naalala niyo po, when you give, you are sowing. And when you give, you are loving. Mahal ng Panginoong Hesus ang mga tao, kaya siya nagbigay at gustong magtanim ng Panginoong Hesus, kaya siya nagbigay. Giving also is an act of faith. Giving is an act of faith. Ang Panginoong Hesus, kahit nakulang, siya ay lumakad with faith. Sabi natin with faith. Many people never prosper because they hold on tight to what they have. Hindi pagpapalain ni Lord ang mga bagay na hawak-hawak mo lang. Kung hindi mo ito itatanim. Ano po? 2 Corinthians 9:10. It says here, For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest. Sabihin natin, great harvest. Great harvest of generosity in you. You want to be blessed? You want to be blessed? Ito po ang sikreto. Ano po? You need to sow it. Ano po? You need to sow it. And verse 11 says, Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Sabi dyan, you will be enriched in every way so that you can always be. Alam niyo po, ito po ang nakikita ko. Sabi ko, Lord, I pray na magkaroon ng mga tao na example na hindi lang sila giver. Iba po kasi ang giver, iba ang generous. Ang giver, they will just give. But a generous person, they will give the best. Amen? They will give the best. At si Jesus po,
si Father God, He give His best. Ang Diyos natin, He is just not a giver. He is a generous God. At kapag ka nagbibigay ka generously, nakakamukha mo ang Diyos. When you give generously, nakakamukha mo ang Panginoon. At sabi dito, you will be enriched in every way. Not only in one way, but in every way. Sa lahat ng gagawin mo, pagpapalain ng Panginoon. Gusto niyo ba yon? Kahit nasa trabaho ka, pinagpapala ka. Kahit nasa pamilya ka, pinagpapala ka. Amen? Kahit na ikaw ay nagdadrive, pinagpapala ka pa rin ni Lord. Paano yung pastor? Kahit nagdadrive ka. Na-experience ko po yan. Yung bang ikay nagdadrive, ang daming yung bang pupunta ka sa isang lugar, tapos wala ng parking lot, pero dahil pagpapala ka, at ikaw ay blessing carrier, saktong-sakto, may aalis na isang sasakyan at doon ka paparada, malapit sa entrance. Lagi po namin yan na-experience mag-asawa. Bago pa lamang kami papunta sa Walmart or superstore, kung saan man kami pupunta, nagpe-pray na agad kami. Lord, bigyan mo kami ng magandang parking. Lord, bigyan mo kami ng magandang parking yung malapit lamang sa entrance. At I do believe, ito po ay sa mga tao na sanay na mag-drive, yun ang gusto ninyo, malapit lagi sa entrance. Kahirap naman kasi nung magpapark ka sa napakalayo. Ano po, pupunta ka sa malayong lugar, ipapark mo ang iyong sasakyan, tapos lalakad kayo. Ang layo ng lalakaran ninyo. Para kayo namamasyal. Pero ang pinakagusto po namin mag-asawa, kapag magpapark kami, Lord, gusto namin yung malapit doon sa yung sa entrance para hindi kami mahihirapang maglakad. Kahit saan ka pumunta, ibe-bless ka ng Panginoon. Amen? Kaya po sinabi dyan, in every way, so that you can always be generous as well. Ang pagpapala ay hindi kinereate, ay hindi ibinigay sa iyo para ikaw lang ang mapagpala. Ang totoong pagpapala ay binigay sa iyo para maging pagpapala ka sa iba. Hindi yan pagpapala kung ikaw lang napapagpala. Pagpapala yan kapag ka maraming napapagpala. Amen? And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. At ang pagpapala para sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya, once na ikaw ay nagagamit, once na ikaw ay nakakapagbigay, once na ikaw ay nakakatulong, si Lord ang napapapurihan, hindi ikaw. Amen? They see what they have as luck. And they won't let go of it. Fear will control you. Kapag ikaw ay takot na takot magbigay, takot na takot kang, yung takot na takot ba, mawalan? Lord, bakit ako'y mawawalan Pero si Jesus, hindi siya takot mawalan Kaya nakaranas sila ng abundance. Sabi natin, abundance. When Jesus began giving the bread to His disciple, the multitude was still hungry. And the resources were still insufficient. Nung ibinigay naman talagang gutom pa rin ang mga tao Nung ibinigay naman yung mga 7 loaves, kulang pa rin naman talaga Pero habang ibinibigay nila, unti-unti dumadami. Unti-unti hindi nila napapansin, bakit dumadami? Bakit itong 7 loaves na ito ay nagmo-multiply? Bakit? Ginamit nila para sa kalwalhatian ni Lord Hindi sila natakot. Giving is an act of faith. Amen? Our money, our time, our energy that we use or gave is a seed. Sabi natin seed. Lahat po ng ginagawa natin, lahat ng ating ibinibigay sa iba, ito man ay money, ito man ay time, ito man ay energy, it is a seed. Lahat po yan ay seed. At alam niyo po ba, ang seed, ito po ay namumunga kapag itinanim. Hindi yan mamumunga kung hindi mo itatanim. Nag-e-expect kang mamunga ang seed, pero hindi mo naman itinatanim. Ngayon po, right now, ano po ba ngayon? Ngayon ay spring. Yung iba sa inyo dito, merong mga seed. May mga binhi kayo sa inyong bahay. Pero hindi yan mamumunga, hindi yan susuloy kung hindi mo itatanim.
It is very impossible. Tsaka, kapag itinanim ang binhi, 3 bagay po, 3 truths when we need to remember. We need to remember about the seed. 3 bagay we need to remember about the seed. Surely there is a harvest when the seed is planted. Surely, sabi na surely. Lahat na nagtanim, aani yan. Ano po, lahat talaga na nagtatanim, umaani yan. Sino po dito gustong umani? Ay, kailangan magtanim. Amen? Alam niyo po, ngayon gusto kong magpasalamat sa mga taong nagtanim. Marami pong mga taong nagtanim right now. May mga nagtanim po dito po sa mga tibing ito. Nakikita niyo po ba yung tibing yan? Meron na po ba dito? Wala pa, pero aayusin po natin yan. Biyaya po ni Lord ang mga mens. Sila po ay naglikom at nagkaroon sila ng fundraising about this TV. Sila po ay nagtanim. Biyaya ni Lord. Pasalamatan natin na si Lord. Alam niyo po, biyaya ng Lord, may tumulong po sa atin para magawa itong mga dingding na yan. Si Brother Don. Salamat sa buhay ni Brother Don. Biyaya ng Panginoon. At kasama niya si Ian, si Pastor Jason. Ano po, tulong-tulong. At alam niyo po, ito po mga wirings na yan. Yan po ay naging posible dahil meron pong tumulong sa atin. Si Brother Joms. Salamat, Brother Joms. Nagtanim po sila eh. And I do believe, lahat ng itinanim nila, aani sila ng higit sa kanilang inaasahan. Meron pong nagtanim ng refrigerator. Ano po, may nagtanim ng freezer. Ay, salamat po sa inyong life. Ano po, at yung iba sa inyo, may mga nagtanim din. Ano po, hindi ko na maisa-isa ang inyong pangalan, pero si Lord ang nakakaalam. Ito po matindi, kapag ka nagtanim ka, aani ka. Surely, there is a harvest when the seed is planted. Ang Panginoong Hesus, hindi siya natakot itanim yung 7 loaves nila. Yung small few fishes nila or few fish nila. Hindi siya natakot. Bakit? Kasi thinking ni Jesus, hindi aani naman ako. Kahit kakaunti ito, Lord, aani ako. Why? Surely there is a harvest when the seed is planted. Letter B, if we stop sowing, if we stop planting, we will stop harvesting. If we stop sowing, we stop planting, we will stop harvesting. Bakit ganun, Pastor? Until now, hindi ko nararanasan yung abundant life. Well, you need to assess yourself. Meron ba akong itinatanim? Bakit ganun? When I'm talking about harvest, it's not just about material blessing. Ano po, it's more than material blessing. Of course, kasama ang material blessing, pero it's more than material blessing. Ano po, kaya kapag ka nagtatanim ka, umaani ka, pero kapag ka tumigil ka magtanim, titigil na rin umani. Ano po, pag minsan po kasi, meron akong mga taong tinatanong, gusto niyo bang umani? Gusto niyo bang harvest? Yes, Pastor, we want harvest. Eh, nagtanim ka ga. Ayoko, Pastor, wala na nga ako. Ano po, wala na nga ako, Pastor. Laging, Pastor, kakamti na nga, wala na nga. Ano po? But that's the principle. Hindi ko kayo mabibigyan ng principle na hindi ko naranasan. Hindi ko po pwedeng sabihin na kahit hindi kayo magtanim, aani kayo. Kapatid, kahit wag kayo magtanim, aani kayo for sure. Hindi. Ano po? That is the principle of nature. Once na nagtanim ka, aani ka. Imagine this. Magtanim ka ng hate sa asawa mo, I'm pretty sure, aani ka ng hatred. Magtanim ka ng anger, kung kanino man, I'm pretty sure, aani ka ng anger. Ano po? Ng hatred. Magtanim ka ng positive things. Magtanim ka ng magandang bagay sa iyong kasama. Magtanim ka ng magandang bagay sa iyong kasama. I do believe, aani ka ng magandang bagay. Kaya right now, paunahan tayo. Ano bang maitatanim ko dito sa kasama ko dito sa bahay? Ano kaya maitatanim ko kay brother, kay sister? Ano kaya maitatanim ko dito? Nang magandang bagay ha? Why? Depende pa rin kasi sa itatanim mo eh. Baka naman pag minsan, ang dami mong itinanim pero mga negative things. Ano po, I would like to encourage you, kung may itatanim ka lang din, magtanim ka na ng magandang bagay. Amen? Letter C, your harvest depends on the seed that you planted. Ayun po yun. Your harvest depends on the seed that you planted.
basahin po natin yung 2 Corinthians 9 verse 6. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Remember, will get, but the one who plants generously will get. The Bible is very clear. Ang Bible po is direct. Direktang-direkta siya. Which is true. Remember, this a farmer who plants only few seeds will get small crops. Ano po? But the one who plants generously will get generous crop. Kaya wag po kayong magugulat. Ang iba po ay talagang umaani ng marami. Don't compare. Pastor, bakit yun ang daming nare-receive? Ako'y hindi. Tignan mo muna kung ang iyo bang itinanim ay madami din. Kasi hindi mo alam yung tinanim ng taong yun eh. We don't even know kung ano ang tinanim niya eh. Maybe ang dami niyang tinanim kahit hindi nakikita ng maraming tao, marami siyang tinanim. Kaya umaani na siya. Alam niyo po, ang pag-ani, ang pag-ani, maybe yung iba sa inyo, it will take long time. Pero one thing for sure, talagang aani ka pagka nagtanim ka. At yun po ang nangyari sa mga disciples si Jesus. Sila ay nag-harvest. So number 2, key, para ikaw ay makaranas ng abundant life is Jesus used and gave what He had. Yung number 1, Jesus given thanks for what He had. Ano po? Pagpasalamat mo kung ano meron ka. Number 2, gamitin mo kung ano meron ka. Ano bang meron ka ngayon, kapatid? Gamitin mo yan para kay Lord. Ano po? Kung anong meron ka ngayon, i-share mo naman sa iba. Ano po? I-share mo naman. Bakit ka matatakot magtanim? Tayo naman tao dito dumadaan lang naman tayo dito sa mundong ito. Kung ano mang meron ka ngayon, mawawala din yan. Why? Dumadaan lang tayo dito sa mundong ito. What we have right now is just temporary things. All of these things are just temporary things. Huwag kang matatakot itanim ang mga bagay na yan. Why? It's only temporary. Ano po? It's only temporary. Number 3. Ano pang gagawin natin? Lastly, Jesus blessed what He had. Jesus blessed what He had. Pinagpasalamat ng Panginoong Hesus kung ano mang meron siya. Number 2, anong ginawa ni Jesus? Ginamit niya, ibinigay niya kung anong meron siya. Number 3, Jesus blessed. Sabi natin, bless. What He had. Ano mang meron ka ngayon, start declaring positive things. Ano mang meron ka ngayon, start blessing those things, kapatid. Mark 8 verse 8, anong nangyari nung ginawa nila yung 3 bagay na ito? The people ate and were satisfied. After that, the disciple picked 7 basketfuls of broken pieces that were left over. Nahigitan pa kung ano mang meron sila. Nagsimula ng 7 loaves, ngayon, 7 basketfuls of broken pieces. Kapatid, this is the keys. Tatlong susi para maranasan natin ang abundant life. We need to know this. Jesus blessed what He had. Far too often, we are guilty of cursing of our luck. We always curse of our luck. We are cursing. Sanay tayo na i-curse all of our possession. Our boss, we are cursing our boss. We are cursing our job. We are cursing our car. Our bills, we are cursing. Maybe our life. Maybe your life. Maybe yourself. You are cursing about yourself. You are declaring negative things about yourself, kapatid. Stop declaring negative things about yourself and start blessing yourself. Start blessing your family. Start blessing your spouse. Start blessing your children. Start blessing your boss. Instead of cursing them, why don't you pray for them? Amen? We must learn to bless what we have.
Words are powerful. Sabi natin, words. Our words are powerful. Words are not just sounds. Hindi lang ito sound, but carriers of life and death, kapatid. Whatever we say, it carries, it's either life or death. Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences of it. Kung anumang sinasabi mo, you will reap it. Kaya may nangyayari sa buhay natin na dati sinasabi lang natin. Di ba dati sinasabi lang natin, makakapunta ako ng Canada, makakapunta ako ng Canada. Ngayon, nandito ka na sa Canada. Amen? Naalala ko dati, sinasabi ko lang, Lord, ako'y 28 years old na. Single pa rin ako. Lord, gusto ko na magkakasawa na ako. At bigla dumating aking asawa. Niligawan ko ng 10 months. Pero hindi ako sinagot. Dahil ang daming sa kanya naliligaw. I think 4 po kami. At nananalangin ako, Lord, tumigil na sila. At tumigil sila. Sabi ko, Lord, sana pansinin ako nung nililigawan ko. At pinansin ako. Ano po? There's power sa ating sinasabi. At sabi ko, Lord, I pray, Panginoon, sagutin ako. At sinabi sa akin ng asawa ko, kung talagang mahal mo ko, umuwi ka. Umuwi ako kahit summer. Pagbalik ko sa Canada, ang itim ko. Sabi nila, galing ka pa talaga ng Canada? Ano po? But ito po ang nakakatuwa. There's power in our words. Ano po? When you start declaring life, sabi natin life. Merong power yan eh. May power yan eh. Kapag ka sinasabi mo, puro negative things na death, it brings death, there's an effect in your life. That is why we need to be careful about how we are going to speak or declare, kapatid. Don't let death have power over your words that you speak. Yes, we are declaring words full of life. Amen? Sabihan mo nga ng life yung katabi mo. Sabihan mo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Sabihin mo sa katabi mo, you look awesome today. Di ba kanina, nung sinabi mo, you look fresh, di ba parang nabuhayan yung katabi mo? Pero ano kaya kung sasabihin mo yan? Parang parang iba yung tsura mo ngayon Nag-makeup ka pa, pula-pula naman. Bago damit, di naman bagay. Di ba? Ano po, hindi nagbibigay ng buhay. Ano po? And there's an effect kapag ka nagdeklara ka ng negative things. Tingnan niyo po, sa buhay ng mag-asawa, when yung mag-asawa, mapapansin niyo kapag ka mag-asawa ay laging masaya, I'm pretty sure they always declaring life sa kanilang relationship. Sa bawat isa sa kanila, just declare life. Pero hindi po madali yon. Can I hear an amen? Sa mga mag-asawa, amen? Di ba pagka talagang nagkakagigilan talagang nagkakagigilan sabi, ano ba ito? Ano po? Pero mag-start kang mag-declare ng life, kapatid. Kahit na ang asawa mo may ganyan, mag-declare ka, Lord, ang aking asawa, ito ay pabait ng pabait, Panginoon. Lord, itong aking asawa, Panginoon, ay He is a great provider. Panginoon, pinagpapala mo ang asawa ko. Nakita ko po ang aking asawa habang natutulog ako Di ako'y natutulog. Biglang napapansin ko, hinihipo yung ulo ko Sabi ko, ano kayang ginagawa ng asawa ko? Dinideklarahan pala ako. Lord, ang asawa ko, Panginoon, baguhin mo. Yung pala yung pastor Lord, baguhin mo ang asawa ko. Amen. Deklarahan mo. Ano po? Kung nakikita mo na pangit ang ugali, tapos dideklarahan mo pa, kasama-sama ng ugali mo, di lalo na sumama ang ugali. Ano po? Pero kapag ka nakita mo, Lord, hindi ka pa tapos sa aking asawa.
Lord, I pray, Panginoon, ma-encounter niya po kayo, Panginoon. In Jesus' name, Lord, mababago ang aking asawa. Lord, sa aking anak, babaguhin mo, Panginoon, sila. Lord, ang aking anak, Panginoon, sila po'y lalaki na may takot sa iyo. In Jesus' name. Ilalayo mo sila, Panginoon, sa mga masasamang influence at sila mag-i-influence ng mabubuting bagay sa iba. Amen? Start declaring life. Amen? Magsanay po tayo. James 3 verse 10. Out of the same mouth come praise and, ano daw? Cursing. My brothers and sisters, this should not be. Ano po? Hindi dapat ganon. Kasi pag minsan, yes, Pastor, I declare naman life sa aking mga pamilya. But then, you declare negative things as well. You declare death. Pero sinabi po sa Bible, out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Hindi dapat ganyan. Ano po, lumalabas ang mabubuting bagay, tapos nagde-declare din ng death. Hindi dapat ganyan. Sabi po yan sa James 3 verse 10. And verse 11 says, can both fresh water and salt water flow from the same spring? Nakapunta na ba kayo sa halimbawa lang sa dagat? Dito sa right side, maalat. Dito sa left side, hindi maalat. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Ano po? Ako hindi pa ako nakaranas eh. Ano po? Hindi pa ako nakaranas eh. Kapag ka maalat yan, maalat yan. Kapag ka tabang yan. Ano po? Right? Ganon din po sa atin pala. Sabi ko, Lord, ito nga pala ang kailangan namin. Kailangan namin magsanay. We need to exercise our words. We need to exercise to declare life. Ano po? To declare yung faith-filled words. Ano po? Yung nagbibigay ng pananampalataya. Yung bang salita na nag-encourage sa iba. Yung salita na nagbibigay buhay sa iba. Can I hear an amen? Amen. So sino dito ang magsasanay na? Ito po ang example na ang ating challenge this whole week. Kailangan sanayin natin ang ating sarili. Lord, I want to use my tongue to declare positive things. Lord, I want to use my tongue to declare life. Ano po? Amen? Dahil ang salita ay may dalang buhay o kamatayan, may effect ito sa kung sino man ang sinasabihan. Kung sino man ang sinasabihan mo, it will bring effect to them. Pag minsan kasi iniisip natin, walang epekto yan. Salita lang yan. No, hindi. Hindi. Words with insult or used to put others down, even as jokes, will make the receiver feel bad. Can I hear an amen? Kahit na joke lang yan, at minamaliit mo, iniinsulto mo kung sino man, they will feel bad. Ikaw na nga lang, masabihan ka lang at ininsulto ka lang, di ba? You will feel bad. Right? Ephesians 4 verse 29 says, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be encouragement to those who hear them. Don't use foul words or abusive language, kapatid. The Bible is very clear. The Bible is very direct. Let everything you say be good and helpful. Gusto natin, Panginoon, biyayaan mo kami, makapagsalita kami, Panginoon, na makakatulong. Ano po? Biyayaan mo kami, Panginoon, na makapagsalita kami sa iba, na makakatulong sa kanila, at magbibigay ng encouragement sa kanila. Hindi yung pag nakita ka, parang kataba mo, tumaba ka ngayon. I'm pretty sure ayaw na yung makinig sa iyo. yung bang nakita mo na agad negative things, I'm pretty sure. Eto po kahit biro lang. Huwag natin sanayin yung mga ganong bagay. Bakit yung dati ka puti-puti, ngayon umitim na, no? Tapos kung ano na nakikita. Ano po? Start na pansinin mo naman, ano ba yung magandang bagay na mapapansin ko dito sa taong ito?
Alam mo, ang ganda ng mata mo. Ano, ang ganda ng mata mo. Something like that. Uy, bagay sa'yo yung suot mo ngayon. Summer ngayon, ano? Brother Topper, summer na summer ngayon, na naka-short ka. Bagay yan. Alam niyo pa, pag sa ibang church, sasabihin, bawal yan ah. Dapat nakapantalon kayo. No, hindi. Dito po sa JA1, pwede kayong mag-short. Oh. Wag lang kayong mag-boxer. Baka palabasin kayo ng ano. Guards. Ano po, summer naman ngayon. Ano po? Right? Amen? Start declaring life. Amen? Start to bless whatever you have. Bless your life. Ano po? I-bless mo. Lord, I bless Panginoon lahat ng gagawin ko today. Lord, I declare blessing. Lord, lahat ng makakausap ko ay magiging blessed. Amen? Lord, lahat ng makakausap ko, they will be encouraged. Sa ano man ang sasabihin ko. Bless your day. Bless your mind. Bless your spouse. Bless your children. Bless your boss. Bless them. Speak life over yourself. Your resources. Your future. Speak life over your future, kapatid. Magdeklara ka nga. Pwede ba ngayon tayong lahat? Pwede bang deklarahan mo ang sarili mo? Lord, I have a bright future. Come on, just declare it. Kung mag-asawa kayo, magdeklara kayo ng magagandang bagay sa inyong future. Amen. Amen. Yes, Lord. Lord, I declare healing, Panginoon. Sa nangangailangan ng kagalingan, Lord, there will be a healing because by your stripes, they will be healed. Amen. Declare the word of God, especially the word of God. Amen. It is a key to abundance. Pastor, gusto kong mabago the way I speak. Nahihirapan po ako, Pastor, na mabago the way I speak dahil sanay na ako sa mga bagay na ito. Luke 6 verse 45 says, a good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. And this verse says, what you say flows from what is in your heart. What you are saying, what you are declaring, flows from what is in your heart. Anong nilalaman ng puso mo ngayon? It is what you will say. Kung ano ang dinedeclare mo ngayon, because kung yan ang dahilan kung bakit yan ang laman ng puso mo ngayon. Can you understand me? Kung ano man ang dinideklara mo ngayon, it's because yan ang nilalaman ng puso mo. Let me tell you this. Gusto mo mabago the way you speak? Gusto mo mabago the way you declare? Kailangan papasukin natin si Jesus sa ating puso. Kasi ang tao na tinanggap si Jesus sa kanyang puso, hindi lang nababago ang buhay, nababago ang ugali, nababago the way he speak, nababago lahat. Hindi man ito, yung iba, hindi man immediate. Yung iba, sometimes, there's a process. From glory to glory, nababago. Pero ito ang matindi. Palaging may nababago. Kapag kasama mo si Kristo, palaging may nababago. This is the secret of abundance. You need Jesus Christ in your heart. And sino po dito gusto niyang tanggapin si Jesus Christ sa kanyang puso? Sino po dito umaamen? They are guilty. Yes, Pastor, I am very guilty. I am very guilty na hindi ko nabe-bless yung kung anong meron ako ngayon. I am very guilty, Pastor, na hindi ko nagagawa na ipagpasalamat kung anong meron ako ngayon. I am very guilty, Pastor, na hindi ko naibibigay, hindi ko nagagamit kung ano ang meron ako ngayon. Instead, nagiging reklamador ako. Instead, hinahanap ko ang mga bagay na wala ako. But here's the thing. Once you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, there will be a change. Inside out. Ano po? Inside out. Binabago ng Diyos, una ay ang puso mo. Then kasunod na, magiging mapagpasalamat ka na. Hindi na mahirap sundin ang pinagagawa ng Panginoon. Hindi na mahirap sundin
ang pinagagawa ni Lord kapag ka talagang tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso. Can I hear an amen? Sino po dito ngayon handa niyang ibigay kay Jesus Christ at papasukin niya ang Panginoong sa kanyang puso? May I invite you to stand up, please? So here are the three keys of abundance. Number one, Jesus gave thanks for what He had. Ano man ang meron siya, pinagpasalamat niya sa Panginoon. Ano man ang meron ka, gamitin mo, ibigay mo para sa kaluwalhatian ni Lord. Ano man ang meron ka, i-bless mo. Start blessing it. Lord, I bless, Panginoon. I bless my studies right now. Kung ikaw ay nag-aaral ngayon, Lord, I bless, Panginoon, my classmates. Lord, I bless my teachers. Lord, I bless my friends. Oh God. Lord, I bless them. Start blessing them. But it is very impossible kapag wala si Jesus Christ sa puso mo. Kasi kung anong nilalaman ng puso mo, yun lang din ang sasabihin mo. Whatever you have in your heart, that's what you're going to declare. Sino po dito right now gusto niyang ibigay kay Jesus ang kanyang puso? At gusto niyang isurrender kay Lord ang kanyang buhay. Amen? Those who are ready to surrender their lives to Jesus, may I invite you to put your right hand into your chest and just close your eyes. Say this prayer with me. Say this prayer. Just tell God, tell Jesus, kindly say this word, Jesus, I admit that I am a sinner. Jesus, sorry for all the sins that I've done. Jesus, I admit that I am lost. I need you. I open my heart. Jesus, I accept you as my Lord and personal Savior. Change me. Change my heart. Change my words. Change my mind, oh God. And use me for your glory. Kindly say this word, Jesus. I surrender to you everything. Jesus, I love you. I will just pray for you. Oh God, Lord, I thank you for the lives of these people, Panginoon. Lord, they are here for a reason. Hindi po accident na sila po idinala mo dito. And I am praying that you will continue to reveal yourself to them. Lord, after this service, Lord, continue to talk to them. Pagbalik nila sa kanilang personal na mga bahay, O God, Lord, continue to talk to them. Pagbalik nila, Panginoon, sa kanilang mga workplaces, sa kanilang school, Lord, continue to talk to them, Panginoon. And remind them, Panginoon, lahat po ng aming napag-usapan. Remind them, Panginoon, that we need to be thankful. Kung ano mang meron kami right now, Lord, we need to use whatever we have right now. And Lord, we will also bless, Panginoon, kung ano mang meron kami. Hindi kami maiinggit kung ano man ang meron ng iba, kundi magsisimula kaming magpasalamat at i-bless kung ano man ang meron kami. Right now, kapatid, right now, just thank God. Pwede ba right now, pasalamatan mo naman si Lord kung ano mang meron mga bagay ang ikaw meron ngayon. Maybe meron kang mga bagay na natatake for granted mo na, nakakalimutan mo na magpasalamat sa Diyos. But this day is a reminder for us to be thankful, to bless. Ano mang meron tayo right now, come on, bless them. Bless your family. Come on, bless them. Right now, alisin mo na sa mindset mo ang pagiging reclamites.
Alisin mo na sa mindset mo ang mga negative things. Start declaring life. Start declaring faith-filled words. Come on, kapatid. Come on, be thankful. Come on, ipagpasalamat mo. Ipagpasalamat mo ang health mo. Come on, come on, come on. Ipagpasalamat mo ang family mo. Yes, God. Ipagpasalamat mo ang work mo, kapatid. May trabaho ka. Ipagpasalamat mo, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Come on. And while you are thanking the worship team, we just sing this song to minister to you. Come on. Come on. Yes. You're my healer. I believe you are all I need. Come on, thank Him. Thank God. Yes, God. Jesus, you're all I need. Salamat, Lord. Salamat, Lord. I believe you're my healer. Salamat, Lord, sa abundant I life. believe In Jesus' name. you are all I need. Thank you, Jesus. Right now, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Can you kindly raise up your hand and just declare this? Just say these words, I am blessed. Say this word, I am super blessed. I am highly favored. I am highly favored. I am already healed. I am already
I am blessed to be a I blessing. am blessed to be a blessing. I am the righteousness of God in Christ. Righteousness of God. I am forgiven. I am forgiven. Sabihin mo, I am full of faith. I am full of I am full of hope. I am full of hope. My future is good. My future is Sabihin mo right now, I am wise. I am wise. Sabihin mo right now, payaman ako ng payaman. Payaman ako ng payaman. Ang buhay ko'y pabuti ng pabuti. Ako'y pabuti ng pabuti. Paayos ang buhay ko. Ayos na ayos ang Paganda ng paganda. maganda ng maganda. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Minsan pa palakpakan mo si Lord. Salamat, Lord. Oh God, salamat, Panginoon, sa ginawa mo ngayong hapon na ito. And Lord, baon-baon namin po, Panginoon, lahat po ng aming napag-usapan na galing po sa inyo. Lord, I am praying, oh God, na hindi matatapos dito sa Sunday service na ito. Etong bagay na ito, kundi Panginoon, every day of our lives. Lord, bibiyayaan mo kami na magawa itong mga bagay na ito. Salamat, oh God, I dedicate to you. Lahat po, Panginoon, na nandito ngayon, maging Lord sa mga nasa online at manonood pa po nito. Lord, to you alone all the glory, the honor and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.